Isang nakabibinging tunog ng pag-iskid ng mga gulong sa semento ang pumunit sa katahimikan ng umaga. Kasunod nito ang malakas na kalabog ng bakal na yumupi sa bakal. Gia! Iyon ang tanging salitang nagawang isigaw ni Ara, kasabay ng marahas na pag-uga ng kanilang lumang kotse. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela, ang mga buko ng daliri niya inamumuti na sa higpit. Naramdaman niya ang pag-angat ng likod ng sasakyan bago ito muling bumagsak sa kalsada na may kasamang isa pang dagundong. Katahimikan. Ilang segundo nang nakabibinging katahimikan. Amoy sunog na goma at usok. "Mommy, are we okay?" Ang mahinang boses ni Gia ang bumasag sa pagkakatulala ni Ara. Agad siyang lumingon sa passenger seat, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib na parang gustong kumawala. "Anak, okay ka lang?" "Gia, may masakit ba sa'yo?" Nagpapanik niyang tanong, habang mabilis na sinusuri ang bawat bahagi ng katawan ng 8 taong gulang na anak. Ang mukha ni Gia ay medyo namumutla sa takot, pero umiling ito. "I'm okay, Mommy." "Just scared," sagot ng bata, ang mga mata ng lalaki habang nakatingin sa unahan. Nakahinga ng maluwag si Ara, ngunit panandalian lamang iyon. Ang kanyang atensyon ay bumaling sa kung ano ang nasa harapan ng kanilang yuping kotse. At doon, nanlamig ang buo niyang katawan. Isang makintab na itim na Gevs. Ang gilid nito ay may malaking yupi at mahabang gasgas, isang gawang sining ng kanyang sasakyan na ngayon ay parang lata ng sardinas na nabuksan. Patay, bulong niya sa sarili. Paano niya babayaran iyon? Ang sahod niya bilang nurse sa isang pampublikong ospital ay sapat lang para sa kanila ni Gia. Bumukas ang pinto ng Gevs. Unang lumabas ang isang pares ng mamahaling leather shoes na kumikinang kahit sa ilalim ng araw. Sumunod ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng plansadong slacks at puting long-sleeved shirt na bakat ang tatak. Bawat galaw nito ay may otoridad. Bawat kilos ay nagsasabing hindi ito ordinaryong tao. At nang tuluyan itong humarap sa kanila, huminto ang pag-ikot ng mundo ni Ara. Ang mukha. Ang pamilyar na mukha na iyon na gabi-gabi niyang nakikita sa kanyang mga panaginip sa loob ng 8 taon. Ang mga matang minsan ay puno ng pagsinta, ang mga labing minsan ay nangako sa kanya ng panghabang buhay. Ngunit ngayon, ang mukhang iyon ay may bakas ng lamig at tigas na hindi niya kailanman nakita noon. Miguel. Miguel de la Cruz. Hindi siya makahinga. Pakiramdam niya ay sinasakal siya ng hangin sa loob ng kotse. Ang 8 taon ay biglang naglaho at bumalik siya sa nakaraan, isang nakaraang puno ng sakit, pag-iisa, at mga tanong na walang sagot. Isang mahinang katok sa bintana ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nakatayo si Miguel sa labas, ang mukha ay walang emosyon. "Miss, may balak ka pa bang lumabas dyan?" Tanong nito, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang binubuksan ang pinto. Bawat galaw ay mabigat, parang may 1,000 librang nakadagan sa kanyang mga balikat. Paglabas niya, mas lalo niyang naramdaman ang agwat sa pagitan nila. Nakasuot lang siya ng kanyang kupas na nurse uniform, habang si Miguel ay mukhang galing sa cover ng isang business magazine. Tumingin si Miguel sa kanya, at sa isang iglap, nakita ni Ara ang isang kislap ng pagkakilala sa mga mata nito. Isang kislap na mabilis ding napalitan ng pagkagulat at pagkatapos ng isang bagay na mas madilim. Isang bagay na parang galit. "Ara," bulong nito, halos hindi marinig. Hindi nakasagot si Ara. Ang kanyang dila ay parang nakatali. Ang mga mata ni Miguel ay muling bumaling mula sa kanyang mukha, patungo sa malaking sira ng kanyang bibig. Humigpit ang kanyang panga. Ang anumang bakas ng pagkakilala ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang malamig at kalkuladong tingin. Tumingin siyang muli kay Ara, ang mga mata ay matalim na parang kutsilyo. 300,000 pesos, sabi niya, simple at direkta. Napakurap si Ara. "Ano?" "Ang danyo sa sasakyan ko," paglilinaw ni Miguel, ang bawat salita ay parang isang sampal. 300,000. "Bayaran mo." Pakiramdam ni Ara ay guguho ang kanyang mga tuhod. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking halaga? Ang buong ipon niya ay wala pa sa kalahati niyon. "Mix, wala akong ganyang kalaking pera," halos pabulong niyang sabi, ang boses ay nanginginig. Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa labi ni Miguel. Lumapit ito ng isang hakbang, ang anino nito ay tumakip sa kanya.
Ibinaba nito ang kanyang boses, sapat lang para marinig nilang dalawa. Narinig mo ako, Ara. Pinakatitigan siya nito, ang mga mata ay puno ng galit at sakit na tinipon sa loob ng 8 taon. Bayaran mo ang utang mo, sa ayaw at sa gusto mo. Malakas na isinara ni Miguel ang pinto ng kanyang opisina. Ang tunog ay umalinggaw sa malawak na espasyo, isang senyales sa kanyang sekretarya na ayaw niyang magambala. Lumakad siya patungo sa floor-to-ceiling glass window, kung saan tanaw ang buong Quezon City. Dati, ang tanawing ito ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan at tagumpay. Ngayon, wala siyang makita kundi ang refleksyon ng sarili niyang mukha, isang mukhang pilit na pinatitigas para itago ang gumugulong unos sa kanyang kalooban. Ara! Pagkatapos ng 8 taon, bumalik siya. Hindi sa paraang inakala niya. Hindi bilang isang anino sa kanyang isipan, kundi bilang isang totoong tao na bumangga sa kanyang sasakyan, mukhang pagod, mas payat at may dalang anak. Humigpit ang kanyang kamao. Ang lahat ng pait at galit na maingat niyang ibinaon sa loob ng 8 taon ay biglang bumalik, mas matindi pa kaysa dati. Tinanggap niya ang pera, Migs. Iniwan ka na niya. Ang mga salita ng kanyang ina, si Doña Elvira, ay umalinggaw sa kanyang isipan. Malinaw pa sa alaala niya ang eksenang iyon. Nakahiga siya sa kama ng ospital matapos ang isang malubhang aksidente, ang isip niya ay blanko sa mga nangyari bago iyon. Ang tanging alam niya ay ang sakit, hindi lang sa kanyang katawan, kundi sa kanyang puso nang sabihin ng ina ang ikatotohanan. Ang babaeng pinangakuan niya ng lahat ay ipinagpalit siya sa pera. Ang babaeng akala niya ay iba sa lahat ay katulad lang din pala ng iba. Mula noon, isinara ni Miguel ang kanyang puso. Itinuon niya ang lahat ng kanyang oras at lakas sa De La Cruz Holdings. Naging mas matalino siya, mas agresibo, mas walang awa sa negosyo. Ang sakit na dulot ni Ara ang naging panggatong niya para marating ang tuktok. At ngayon, heto siya. Bumalik na parang walang nangyari, humihingi ng awa. Sir Miguel. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Ang kanyang abogado, si Attorney Robles. Pasok, malamig niyang sabi. Sir, nakausap ko na ang insurance company. Handang-handa na po tayong magsampa ng kaso laban kay Emmett Villanueva para sa danyos perwisyo, sabi ng abogado, inilalatag ang mga dokumento sa kanyang mesa. Tinitigan ni Miguel ang mga papel. Isang kaso. Pera. Masyadong simple. Masyadong madali para sa babaeng sumira sa kanya. Hindi. Hindi pera ang gusto niya. Gusto niya ng isang bagay na iba. Isang bagay na mas personal. Biglang isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideya na tila perpekto sa kabila ng pagiging malupit nito. Nurse si Ara. At siya, bilang sihi, ay laging kailangan ang check-up dahil sa stress. Attorney, kalimutan mo ang kaso, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay may bagong determinasyon. Nagulat ang abogado. Po. Pero sir, yung danyos po sa KevDD. May iba akong plano, putol ni Miguel. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang mga daliri niya ay hindi nanginginig habang hinahanap ang numero ni Ara na nakuha niya mula sa traffic report kanina. Maghanda ka ng isang kontrata. Isang employment contract. Tiningnan siya ng abogado na may pagtataka. Employment contract, sir. Hindi sumagot si Miguel. Itinapat niya ang cellphone sa kanyang tainga at hinintay itong sumagot. Sa ikatlong ring, isang nanginginig na boses ang sumagot. Hello. Ang boses na iyon. Ang boses na minsan ay musika sa kanyang pandinig. Ngayon, nagdudulot lang ito ng pait sa kanyang dila. Ara Villanueva, sabi niya, formal at walang emosyon. Narinig niya ang biglaang paghinga sa kabilang linya. Megs C. Miguel ang pangalan ko, pagtatama niya. Tumawag ako tungkol sa utang mo. Ang 300,000 pesos. Katahimikan. Pagkatapos ay isang halos pabulong na sagot. Wala pa akong pera. Pero magbabayad ako. Kahit hulugan. Isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa labi ni Miguel. Ito na ang pagkakataon niya. May alok ako sayo, sabi niya, ang bawat salita ay maingat na pinili. Isang paraan para mabayaran mo ang utang mo nang hindi ka maglalabas kahit isang sentimo. Aano yon? Tanong ni Ara, ang boses ay puno ng pag-asa at takot.
Nurse ka, tama? Magaling. Maging personal nurse ko. On call, 24/7. Sa loob ng isang taon. Pagkatapos ng isang taon, bayad na ang utang mo. Burado na. Kalimutan na natin ang lahat. Narinig niya ang katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikang puno ng pag-aalinlangan at pagkabigla. Bakit? Bakit mo to ginagawa sa akin, Migs? Tanong ni Ara, ang boses ay basag na. Sumandal si Miguel sa kanyang upuan, tinitingnan ang syudad na parang pag-aari niya. Isang malamig na pakiramdam ng tagumpay ang gumapang sa kanyang dibdib. Sa wakas, hawak niya na ang mga baraha. Para matuto kang huwag basta-bastang tumatalikod sa responsibilidad. Walang tulog. Walang pahinga. Iyan ang naramdaman ni Ara sa loob ng 2 araw matapos ang tawag ni Miguel. Ang bawat salita ng ialok nito ay parang kadenang pumulupot sa kanyang liig, humihigpit sa bawat paghinga niya. Wala siyang pagpipilian. Ang halagang 300,000 piso ay isang bundok na hinding-hindi niya maakyat. Kaya heto siya ngayon, inilalagay ang mga huling damit nila ni Gia sa isang malaking bag. Ang maliit nilang bahay ay parang lalong lumiit. Ang bawat sulok ay puno ng masasayang alaala na kailangan niyang iwanan. Apo, mahinang tawag ni Lola Corazon mula sa likuran niya. Nilingon siya ni Ara, at agad na bumigay ang pilit niyang pinapatigas na damdamin. Tumulo ang kanyang mga luha. Lola, natatakot po ako, amin niya, ang boses ay nanginginig. Hindi ko po yata kaya to. Lumapit ang matanda at niyakap siya ng mahigpit. Ang yakap nito ay pamilyar at mainit, ang tanging kanlungan niya sa loob ng maraming taon. Kaya mo yan, bulong ni Lola Corazon, hinahaplos ang kanyang likod. Para kay Gia. Maging matatag ka, apo. Huwag mong hahayaang tapak-tapakan kanila. Tandaan mo kung sino ka. Humigpit ang yakap ni Ara. Paano po kung malaman nila ang tungkol kay Gia? Ang katotohanan ay laging may paraan para lumabas, sagot ng matanda. Ang mahalaga, protektahan mo ang anak mo. Mommy! Lola! Why are you crying? Tanong ni Gia, lumapit sa kanila habang yakap-yakap ang kanyang teddy bear. Mabilis na pinunasan ni Ara ang kanyang mga luha at mumiti para sa anak. Wala, anak. Nagpapaalam lang si Mommy kay Lola. Mamimiss daw kasi kita. Is the house we are going to very big, Mommy? Tanong ulit ng bata, ang mga mata ay puno ng kuryosidad. Is it palace? Isang palasyo. Ngunit para kay Ara, isa itong kulungan. Isang oras ang nakalipas, sakay na sila ng taxi, tinatahak ang daan patungo sa isang pamilyar na subdivision, isang lugar na minsan niyang pinangarap na maging tahanan niya. Ngayon, parang dinadala siya nito sa kanyang sariling bitayan. Nang huminto ang taxi sa harap ng isang dambuhalang gate, napanganga si Gia. Wow! Bumukas ang gate na parang bibig ng isang halimaw. Niluluwa sila papasok sa isang mahabang driveway na napapaligiran ng perpektong hardin. Sa dulo nito, nakatayo ang isang mansyon. Hindi ito basta mansyon. Isa itong modernong kastilyo na gawa sa salamin at puting bato. Malamig. Malawak. Nakakatakot. Pagbaba nila, isang unipormadong katulong ang sumalubong sa kanila at kinuha ang kanilang nag-iisang bag. Pumasok sila sa dambuhalang pinto, at bumungad sa kanila ang isang foyer na mas malaki pa sa buong bahay nila ni Lola Corazon. Ang sahig ay gawa sa kumikinang na marmol at isang grand staircase ang nakakurba paakyat sa ikalawang palapag. Napayakap si Gia sa binti ni Ara, tila natatakot sa kalawakan ng lugar. At doon, mula sa itaas ng hagdanan, isang anino ang dahan-dahang bumaba. Isang babaeng nasa mga 60 anyos, nakasuot ng isang eleganteng silk dress, ang buhok ay perpektong nakaayos. Ang bawat hakbang niya sa marmol na hagdanan ay may bigat at otoridad. Kilalang-kilala ni Ara ang babaeng iyon. Si Doña Elvira de la Cruz. Walang nagbago sa kanya. Ang tindig ay matikas pa rin, at ang mga mata ay kasing talim pa rin ng dati. Mga matang sumusuri sa kanya mula ulo hanggang paa, na hindi maitatagong pagkamuhi at pagkutya. Kayo pala, sabi ni Doña Elvira, ang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng yelo. Ang kanyang tingin ay napunta sa kupas na damit ni Ara, pagkatapos ay sa batang nagtatago sa likod niya. So, this must be her. Hindi niya tinukoy si Gia sa pangalan.
Parang isa lang itong bagay. Naramdaman ni Ara na humigpit ang hawak ni Gia sa kanya. Kailangan niyang maging malakas. Para sa kanyang anak. Magandang hapon po, ma'am, sabi ni Ara, pilit na pinatatag ang kanyang boses. Ngumiti si Doña Elvira, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ipinatawag ko na ang isang katulong para ihatid ka sa magiging kwarto mo. Maliit lang iyon, nasa bandang likod ng mansyon, kasama ng ibang mga kasambahay. Naramdaman ni Ara ang sampal. Hindi siya ituturing na nurse. Ituturing siyang katulong. Sana'y alam mo kung saan ka lulugar dito, Hija, dagdag pa ng matanda, ang salitang Hija ay puno ng panunuya. You are here to work. Nothing more. Bago pa man makasagot si Ara, isang boses ang pumutol sa tensyon. Siya ang personal nurse ko, mama. Hindi siya kasambahay. Sabay silang napalingon ni Doña Elvira. Nakatayo sa may pintuan ng sala si Miguel, nakapamulsa, ang mukha ay seryoso. Ang tingin niya ay nakatuon lamang kay Ara, binabaliwala ang presensya ng sariling ina. Naglakad ito palapit sa kanila. Ang bawat hakbang niya ay nagpapakaba sa dibdib ni Ara. Huminto si Miguel sa harapan niya, ang tingin ay matalim at malamig. Simula ngayon, sabi niya, ang boses ay mababa at may diin, ako lang ang kakausapin mo. Ako lang ang susundin mo. Tumingin siya sa ina niya, pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Ara. Maliwanag. Nakatitig lang si Ara sa kanya, hindi makasagot. Pakiramdam niya ay nasa pagitan siya ng dalawang nag-uumpugang bato. Sa isang iglap, naintindihan niya. Hindi lang siya pumasok sa teritoryo ng kaaway. Pumasok siya sa gitna ng isang digmaan. Ang mga unang araw ng kontrata ay naging isang laro para kay Miguel, isang larong siya lang ang nakakaalam ng mga patakaran. Ang kanyang layunin ay simple, gawing impyerno ang buhay ni Ara Villanueva sa paraang banayad ngunit epektibo. Gusto ko ng kape, sabi niya isang umaga, nakaupo sa kanyang home office, habang si Ara ay tahimik na nakatayo malapit sa pinto, suot ang kanyang puting uniforme. Freshly brewed. Gusto ko ang temperatura, eksaktong 72 degrees Celsius. Hindi 71, hindi 73. 72. Malinaw. Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo ni Ara. Inaasahan niyang magrereklamo ito, magtatanong, o kahit magpakita ng pagkainis. Ngunit wala. Tumango lang ito ng marahan. Opo, sir, sagot nito at tahimik na umalis. Naiwan si Miguel na may pakiramdam ng pagkabigo. Hindi ito ang inaasahan niya. Ang Ara na naaalala niya ay palaban, may sariling isip. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay parang isang anino, isang multo na sumusunod lang sa utos. Mas lalo siyang nainis. Pagbalik ni Ara dala ang kape, maingat niya itong inilapag sa mesa, kasama ng isang food thermometer. Tiningnan ni Miguel ang digital display. 72.0 degree key. Napatingin siya kay Ara, naghahanap ng kahit anong bahid ng panunuya sa mukha nito, ngunit wala. Ang mukha nito ay blanko, ang mga mata ay nakatingin sa sahig. Maaari na po ba akong umalis? Tanong nito. Hindi pa, mabilis niyang sagot. Diyan ka lang. Baka may kailanganin pa ako. Sa buong umaga, nanatili si Ara na nakatayo sa isang sulok ng opisina, habang si Miguel ay nagpapanggap na abala sa kanyang mga papeles. Ngunit ang totoo, ang kanyang atensyon ay nasa babae. Sinusubukan niyang hanapin ang babaeng minahal niya, at ang babaeng nagtaksil sa kanya, sa ilalim ng malamig na maskarang suot nito ngayon. Ngunit wala siyang makita. Kinagabihan, habang papunta siya sa kusina para kumuha ng tubig, napahinto si Miguel sa tapat ng silid na ibinigay niya kay Ara at sa anak nito. Labag sa kagustuhan ng kanyang ina, ipinag-utos niyang sa isa sa mga guest room sila tumuloy, hindi sa quarters ng mga katulong. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa iyon. Mula sa bahagyang nakaawang na pinto, narinig niya ang boses ni Ara. Ngunit iba ito sa boses na naririnig niya buong araw. Ang boses na ito ay malambing, mahinahon at puno ng pagmamahal. And so, sabi ni Ara, the little bunny hopped all the way home, just in time for his mother's carrot soup. The end. Dahan-dahang sumilip si Miguel. Nakaupo si Ara sa gilid ng kama, habang ang anak niyang si Gia ay nakahiga, mahigpit na nakayakap sa isang teddy bear.
Hinahaplos ni Ara ang buhok ng bata habang nagbabasa mula sa isang picture book. Again, Mommy, sabi ng bata, ang boses ay inaantok na. Bukas na ulit, anak. It's time to sleep, sagot ni Ara, at hinalikan ang noo ni Gia. Isang pamilyar na kirot ang tumusok sa puso ni Miguel. Isang iglap, nakita niya ang imahe ng Ki dati. Ang Ara na nangangarap na magkaroon ng sariling pamilya. Ang Ara na palaging sinasabi na babasahan niya ng kwento ang kanilang mga magiging anak gabi-gabi. Mabilis siyang umalis, dala ang isang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Inis? Pagseselos? O panghihinayang? Kinabukasan, habang nag-aalmusal ang pamilya de la Cruz, biglang lumabas si Gia mula sa kanyang kwarto, inaantok pa at kinukusot ang mga mata. Naglalakad itong parang zombie, hindi napapansin ang mga taong nasa malaking dining table. Mommy, I'm thirsty, sabi ng bata. Napatayo si Ara mula sa kanyang kinaupuan sa isang maliit na mesa sa gilid, kung saan siya pinapakain ng mga katulong. Anak, dito ka, mahina niyang sabi, halatang nahihiya. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na ni Gia ang malaking pitsel ng orange juice sa mesa. Walang takot, lumakad ito palapit kay Miguel. Excuse me, sir. Can I have some juice? Tanong ng bata, nakatingala sa kanya. Lahat ng tao sa mesa ay natahimik. Napatingin si Doña Elvira sa bata na parabang isa itong insekto. Si Miguel naman ay natigilan. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang bata ng malapitan at sa maliwanag na ilaw. Ibinaba niya ang kanyang tingin. At doon, sa ilalim ng nagniningning na chandelier, nasilayan niya ito ng buo. Ang hugis ng mukha, ang bahagyang pagkakurba ng ilong, at ang mga mata. Isang pares ng maitim at malalaking mata na tila eksaktong kopya ng mga matang tumitingin sa kanya mula sa salamin tuwing umaga. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Miguel D. Babala ng kanyang ina, ngunit hindi niya ito pinansin. Nanatili siyang nakatitig sa bata. Isang kakaibang sensasyon ang gumapang sa kanyang buong katawan, isang sensasyong pamilyar ngunit banyaga. Si Gia, na tila hindi apektado sa tensyon, ay napatingin sa isang malaking painting sa dingding. Isa itong portrait ni Miguel noong siya ay nasa kolehiyo pa lamang, mas bata, mas payat at may ngiti sa mga labi. Itinuro ito ng bata. Mommy, look, malakas na sabi ni Gia, na ngayon ay nakatingin kay Ara na namumutla na sa takot sa gilid. Lahat ng mata, kasama ang kay Miguel, ay napatingin kay Ara. Hindi pinansin ni Gia ang mga nakatingin. Muli niyang itinuro ang painting, pagkatapos ay itinuro ang sarili niyang mga mata. He has eyes just like me. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na kulog sa loob ng tahimik na dining hall. Si Ara ay napapikit, ang mukha ay parang nawala ng dugo. Si Doña Elvira ay napasinghap. Si Miguel naman ay nanatiling nakatitig kay Gia, pagkatapos ay kay Ara. Ang galit na pilit niyang pinanghahawakan ay biglang nagkaroon ng lamat. Sa ilalim ng lamat na iyon, isang tanong ang nagsimulang mabuo. Isang tanong na nakakatakot isipin, ngunit mas nakakatakot na baliwalain. Posible ba? Ang mga salita ni Gia ay parang bombang sumabog sa hapagkainan, at ang katahimikan na sumunod ay mas nakakabingi pa. Mabilis na hinila ni Ara ang kanyang anak palayo, nagmamadaling bumalik sa kanilang silid, ang puso niya ay kumakabog na parang kabayong nagwawala. Mommy, did I say something wrong? Tanong ni Gia, hindi naiintindihan ang biglang pagbabago ng paligid. Hindi anak, hindi, pagsisinungaling ni Ara, pinipilit ngumiti. Let's just stay here for a while, okay? Isang malaking pagkakamali. Ang pagpunta nila rito ay isang malaking pagkakamali. Ang bawat araw na lumilipas sa loob ng mansyon ay parang paglakad sa manipis na yelo. At ang yelong iyon ay nagsisimula ng magkaroon ng lamat. Nakita ni Doña Elvira ang lamat. At hindi nito iyon pinalampas. Kinabukasan, habang abala si Ara sa pag-aayos ng mga gamit sa sala, tinawag siya ng matanda. Hiha, sabi ni Doña Elvira, hawak ang isang baso ng orange juice. Pakikuha nga yung lumang magazine sa ilalim ng mesang iyan. Sumunod si Ara. Habang nakayuko siya para kunin ang magazine, naramdaman niya ang biglaang pagbuhos ng malamig at malagkit na likido sa kanyang likod. Napatayo siya sa gulat. Ang kanyang nag-iisang puting uniforme ay basa na ngayon ng kulay kahel na mansa. Oh, dear!
How clumsy of me, sabi ni Doña Elvira, ang boses ay walang bakas ng pagkagulat. May isang maliit, halos hindi makitang ngiti sa kanyang mga labi. I'm so sorry. Nagtiim ang bagang ni Ara. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom niya sa kanyang tagiliran para pigilan ang panginginig. Sinadya ito. Alam na alam niyang sinadya ito. Ngunit ano ang magagawa niya? Ayos lang po, pilit niyang sabi, ang boses ay garalgal. Malilinis din po ito. Huwag na. Halika, may mga luma akong damit sa taas. Baka may magkasya sayo, alok ng matanda, isang alok na mas masakit pa sa isang sampal. Huwag na po. May dala po akong pamalit, pagsisinungaling ni Ara at mabilis na tumalikod, dala ang kahihiyan. Habang naglalakad siya palayo, narinig niya ang mahinang pagtawa ni Doña Elvira. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Ang pagpaparamdam ni Doña Elvira ay naging mas madalas at mas tuso. At ang target nito ay hindi na lang siya, kundi si Gia. Isang hapon, nakita ni Ara si Gia na masayang naglalaro sa hardin. Nakaupo naman si Doña Elvira sa isang silya sa di kalayuan, nagbabasa ng libro. Ngunit ang mga mata nito ay hindi nasa libro, kundi nasa bata. Lumapit si Ara ng dahan-dahan, may masamang kutob. You know, your mommy is a very good helper here in our house, narinig niyang sabi ni Doña Elvira kay Gia, ang boses ay matamis na parang lason. She's not the helper, sagot ni Gia, tumigil sa paglalaro. She's a nurse. Of course, sabi ng matanda. She helps us with son. She's a very helpful girl. Ang paraan ng pagbigkas ni Doña Elvira sa salitang T-girl P ay nagpanting sa tainga ni Ara. Parang isa siyang utusan, isang alila. Ito na ang hudyat. Hindi na niya kaya pang manahimik. Hinintay niyang pumasok si Gia sa loob bago niya hinarap ang matanda. Doña Elvira, simula ni Ara, pilit na pinapakalma ang sarili. Maaari po ba tayong mag-usap? Ibinaba ng matanda ang kanyang libro at tiningnan siya. Tungkol saan? Tungkol po sa anak ko, sabi ni Ara, mas matatag na ngayon. Nurse po ako. Hindi po ako katulong. At ayaw ko pong isipin ng anak ko na iba ang trabaho ko rito. Humalakhak si Doña Elvira, isang malamig at walang kagalakan na halakhak. At ano ang pinagkaiba noon? You are here to serve Jinvaison's needs. Bayad ka para pagsilbihan siya. What's the difference? Malaki po ang pinagkaiba, giit ni Ara. Pakiusap po, huwag ninyong idamay ang anak ko sa kung anumang galit ninyo sa akin. Tumayo si Doña Elvira. Ang anino nito ay tumakip kay Ara. Ang mabait na anyo nito kanina ay tuluyan ng naglaho, at ang natira ay ang tunay na anyo ng isang reyna na handang durugin ang sinumang hahadlang sa kanya. Makinig ka sa akin, babae, bulong nito, ang bawat salita ay may diin. Huwag na huwag mo akong susubukan. Isang salita ko lang kay Miguel, hindi lang trabaho ang mawawala sa iyo. Lumapit pa ito, ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Baka pati ang anak mo, hindi mo na makita. Naiintindihan mo ba ako? Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Ara. Ang pagkawala ni Gia. Ito ang kanyang pinakamatinding bangungot. Napaurong siya, ang tapang niya kanina ay parang bulang biglang naglaho. Wala siyang laban. Kaya kung ako sayo, pagpapatuloy ni Doña Elvira, nakikita ang takot sa kanyang mga mata, alamin mo kung saan kalulugar. Tumalikod ang matanda at naglakad palayo na parang reyna, iniwan si Ara na nakatayo roon, nanginginig, natatalo at puno ng takot. Hindi niya namalayan na sa dilim ng pasilyo na nagdurugtong sa hardin at sa loob ng bahay, may isa pang aninong nakatayo. Si Miguel. Narinig niya ang lahat. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang Ara na hindi niya inaasahan, hindi ang babaeng mukhang pera na tumalikod sa kanya, kundi isang ina na handang lumaban at ngayon ay sinukuan ng takot para sa kanyang anak. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang laso na kumalat sa hardin, at ang takot sa mga mata ni Ara ay isang imaheng hindi mabura sa isipan ni Miguel. Bumalik siya sa kanyang opisina, ngunit hindi para magtrabaho. Ang mga numero sa kanyang computer screen ay lumabo. Ang mga boses sa kanyang mga conference call ay naging isang walang kahulugang ugong. Ang tanging naririnig niya ay ang pag-uusap kanina. Ang pagbabanta ng kanyang ina. Ang basag na boses ni Ara. Baka pati ang anak mo, hindi mo na makita.
Pakiusap po, huwag ninyong idamay ang anak ko. May mali. Isang malaking mali. Ang kwentong binuo niya sa kanyang isipan sa loob ng 8 taon, isang kwento ng kasakiman at pagtataksil, ay biglang hindi na tumutugma sa kanyang nakikita. Ang babaeng nakita niya sa hardin ay hindi isang gold digger. Isa iyong ina na handang isuko ang sariling pride para protektahan ang kanyang anak. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nagtulak sa kanyang mga paa. Umakyat siya sa atik ng mansyon, isang lugar na bihira niyang puntahan. Isang lugar kung saan nakatambak ang mga bagay na ayaw na niyang makita, mga alaala ng nakaraang gusto na niyang kalimutan. Ang hangin ay amoy alikabok at lumang kahoy. Ang ilaw mula sa iisang bumbilya ay mahina. Naglakad siya sa pagitan ng mga muebles na nababalutan ng puting kumot, mga multo ng nakaraan. Sa isang sulok, nakita niya ito. Isang simpleng kahon na gawa sa kahoy. Ang kahon kung saan niya itinago ang lahat ng natitirang piraso ng kanyang buhay, kasama si Ara bago niya tuluyang isinara ang kabanatang iyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaalis ang alikabok sa ibabaw nito. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, naroon ang lahat. Mga tiket ng scene na pinanood nila. Isang tuyong bulaklak na kinuha niya sa buhok nito. Isang litrato nila sa isang beach. Parehong nakangiti, ang mga mata ay nagniningning sa pag-ibig at mga pangarap. At sa ilalim ng lahat, may isang papel na nakatupi. Kinuha niya ito. Ang papel ay medyo naninilaw na at ang tinta ay bahagyang kumupas. Ngunit malinaw pa rin ang pagkakasulat, ang sarili niyang sulat kamay. Ara, mahal ko. Hindi ko alam kung paano sisimulan ito. Ang alam ko lang, sa bawat paggising ko, ikaw ang una kong naiisip. Sa bawat tagumpay ko sa trabaho, ikaw ang gusto kong unang pagsabihan. Sa bawat problema, ang yakap mo ang tanging gusto kong uwian. Hindi ko na kayang isipin ang bukas kung hindi ka kasama sa tabi ko di. Ito ang draft ng proposal letter na isinulat niya. Ang mga salitang plinano niyang sabihin sa kanya sa araw na iyon, ang araw ng kanyang aksidente. Ang araw na nagbago sa lahat. Nabitawan niya ang sulat. Sumasakit ang kanyang ulo. Paano? Paano magagawa ng babaeng nagbigay inspirasyon sa kanya na isulat ang mga salitang ito na iwan siya para sa pera? Hindi tugma. Hindi nagtutugma ang lahat. At bigla, isang detalye ang sumulpot sa kanyang isipan. Isang maliit na detalye na binaliwala niya noon dahil sa sobrang sakit na nararamdaman. Tinanggap niya ang pera, Migs. Umalis na siya, nagpunta sa ibang bansa. Ang sabi ng kanyang ina, nagpunta si Ara sa ibang bansa. Ngunit paano? Paano iyon mangyayari? Pero hindi kailanman nagkaroon ng passport si Ara. Naalala niya ang kanilang mga pag-uusap. Paulit-ulit nitong sinasabi na pangarap niyang mag-apply para makapag-abroad balang araw, pero hindi pa niya ito nagagawa dahil sa dami ng requirements. Isang kasinungalingan. Isang maliit ngunit malinaw na kasinungalingan sa perpektong kwento ng kanyang ina. Kinuha ni Miguel ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagdial, hindi na ang abogado niya ang tinawagan niya. Ito ang kanyang personal na private investigator, isang taong pinagkakatiwalaan niya sa mga pinakasensitibong bagay sa kumpanya. Rico, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Yes, Sir Miguel. Huminga ng malalim si Miguel, ang kanyang puso ay kumakabog dahil sa kaba at isang bagong umuusbong na determinasyon. Ang galit ay napalitan ng isang mapanganib na kuryosidad. May ipapagawa ako sa'yo. Gusto kong imbestigahan mo ang lahat tungkol kay Ara Villanueva. Ang babae po sa aksidente, sir. Pero hindi ang kasalukuyan. Ang nakaraan. Huminga muli si Miguel, ang mga mata ay nakapako sa lumang litrato nila ni Ara. Lahat ng nangyari 8 taon na ang nakalipas. Gusto kong malaman ang lahat. Ang mga araw na sumunod sa komprontasyon sa hardin ay puno ng nakakabinging tensyon. Para kay Ara, ang bawat anino sa mansyon ay tila may dalang banta. Bawat pagtingin ni Doña Elvira ay parang isang patalim. Isinusubsob niya ang sarili sa pag-aalaga kay Gia, ginagawang kanlungan ang kanilang maliit na silid. Gabi-gabi, tinitiyak niyang nakalock ang pinto. Bago matulog, sumisilip siya sa bintana, tinitingnan ang dilim sa labas, ang puso niya ay laging may kaba. Ang pagbabanta ni Doña Elvira ay umuulit sa kanyang isipan.
Baka pati ang anak mo, hindi mo na makita. Ang takot na iyon ang nagpapanatili sa kanya na manahimik. Ngunit ang takot ding iyon ang unti-unting nag-ipon ng galit sa kanyang dibdib. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog si Jia, nag-vibrate ang cellphone ni Ara na nasa ibabaw ng maliit na mesa. Isang hindi pamilyar na numero. Isang private number. Nag-alinlangan siyang sagutin ito. Ngunit paano kung emergency? Paano kung si Lola Corazon? Nanginginig niyang sinagot ang tawag. Hello? Si Rek Ara Villanueva ba to? Tanong ng isang magaspang na boses ng lalaki sa kabilang linya. Tila pilit na binabago ang boses. Sino to? Tanong ni Ara, biglang kinabahan. Huwag mo nang alamin, sagot ng lalaki. Makinig ka. Tumawag ako dahil kinokonsensya ako. Kumunot ang noo ni Ara. Anong ibig mong sabihin? Tungkol to sa kotse mo. Yung nabangga, sabi ng lalaki. Humigpit ang hawak ni Ara sa cellphone. Anong tungkol doon? Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Hindi aksidente ang nangyari. Parang may humaplos na yelo sa batok ni Ara. Anong sinasabi mo? Pinakialaman ang preno ng sasakyan mo, miss. Sinadya yon. May nag-utos sa akin. Hindi ko na kaya ang konsensya ko. Lalo na't nakita kong may bata kang kasama. Hindi makahinga si Ara. Ang mga salita ng lalaki ay parang mga dagang gumagapang sa kanyang balat. Sino? Sino ang nag-utos sa'yo? Hindi ko pwedeng sabihin. Pero magpapadala ako sa'yo ng ebidensya. Pagkatapos nito, kalimutan mo na ang numerong ito at ang boses ko. Bahala ka na kung anong gagawin mo dyan. Click. Ibinaba na ng lalaki ang tawag. Nakatitig lang si Ara sa cellphone, ang kanyang isip ay blanko. Sinadya. Pinakialaman. Ang buong pangyayari, ang pagkakabangga, ang pagkakautang, ang pagiging bihag niya sa bahay na ito, lahat ay parte ng isang plano. Ilang sandali pa, isang notification ang lumabas sa kanyang screen. Isang video message. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ito. Nagsimulang mag-play ang isang malabong video, tila kuha mula sa isang kiki sa di kalayuan. Nakita niya ang pamilyar na gate ng apartment compound kung saan sila dating nakatira. Petsa, isang gabi bago ang aksidente. Isang lalaking nakahudi ang maingat na lumapit sa kanyang lumang kotse. Lumingon-lingon ito sa paligid bago yumuko malapit sa gulong sa unahan. May kinuha itong gamit mula sa kanyang bulsa at nagsimulang kalikutin ang ilalim ng sasakyan. Napatakip si Ara sa kanyang bibig. Totoo ang sinabi ng lalaki. Pinanood niya ulit. At sa pangalawang beses, may napansin siyang isang detalye. Habang kumikilos ang lalaki, bahagyang umangat ang lailayan ng kanyang hoodie, inilalantad ang kanyang pulsuhan. At sa pulsuhang iyon, may isang maliit na tatoo. Isang itim na alakdan. Parang binuhusan ng nagielong tubig si Ara. Alam niya kung kaninong tatoo iyon. Nakikita niya ito araw-araw. Sa tuwing pagbubuksan siya nito ng pinto ng kotse. Sa tuwing mag-aabot ito ng isang bagay kay Doña Elvira. Ang driver ni Doña Elvira. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit. Ang pagbabanta. Ang galit sa mga mata ng matanda. Ang aksidente. Ito ay isang masamang plano mula pa sa simula. Hindi ito para takutin siya. Ito ay para saktan sila. O mas malala pa. Ang takot na nararamdaman niya ay biglang napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Isang galit na nagmula sa pinakailaliman ng kanyang pagiging ina. Hindi na ito tungkol sa kanya. Ang buhay ng kanyang anak ang inilagay sa panganib. Hindi na siya nag-isip pa. Tumayo siya, ang mga matay nagliliyab. Lumabas siya ng silid, ang cellphone ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Ang bawat hakbang niya ay mabilis at may bigat. Dire-diretso siya sa opisina ni Miguel. Hindi na siya kumatok. Itinulak niya ang pinto ng malakas. Naabutan niya si Miguel na nakaupo sa kanyang desk, nagulat sa biglaan niyang pagpasok. Walang salita, lumakad si Ara palapit dito. Inilapag niya ng malakas ang cellphone sa mesa, ang video ay nagpe-play pa rin. Panoorin mo to, utos niya, ang boses ay matigas at puno ng hinanakit na hindi na niya kayang itago. Nagtatakang kinuha ni Miguel ang cellphone.
Nangunot ang noo niya habang pinapanood ang video. Nakita ni Ara ang pagbabago sa kanyang mukha, mula sa pagtataka, patungo sa pagkalito, hanggang sa pagkabigla. Nang matapos ang video, tumingala si Miguel sa kanya, ang mga matay puno ng mga tanong. Hindi na niya ito hinintay na magsalita. Tinitigan niya si Miguel ng diretso sa mga mata, ang lahat ng takot at pag-aalinlangan ay iwinaksi. May kinalaman ba ang ina mo dito? Ang tanong ni Ara ay parang isang matulis na punyal na sumaksak sa katahimikan ng opisina. May kinalaman ba ang ina mo dito? Natigilan si Miguel. Ang isip niya ay nag-uumpisang magproseso. Ang video. Ang totoo ng alakdan. Si Ramon, ang tapat na driver ng kanyang ina. Ang pagbabanta sa hardin na narinig niya. Ang unang reaksyon niya ay pagtanggi. Impossible. Hindi iyon magagawa ng kanyang ina. Ang kanyang ina, na nag-alaga sa kanya, na sumuporta sa lahat ng kanyang mga pangarap. Ngunit ang galit sa mga mata ni Ara ay hindi kasinungalingan. Ang takot na nakita niya sa mukha nito kanina ay totoo. Tinitigan niya ang nanginginig na kamay ni Ara na nakapatong sa mesa. Ang babaeng ito, na sa loob ng 8 taon ay kinamuhian niya, ay nagpapakita ngayon ng isang tapang na hindi niya inaasahan. Mag-usap tayo mamaya, sabi ni Miguel, ang boses ay kontrolado ngunit may bigat. Manatili ka sa kwarto mo. Huwag kang aalis. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Ara. Kinuha niya ang cellphone mula sa mesa at mabilis na lumabas ng opisina, ang bawat hakbang ay mailayunin. Kailangan niyang malaman ang totoo mula mismo sa kanyang ina. Naabutan niya si Doña Elvira sa sala, kalmadong nagbabasa ng isang libro sa ilalim ng isang mamahaling lampshade na para bang walang anumang kaguluhang nangyayari sa kanyang pamamahay. Ang payapang imaheng ito ay lalong nagpainit ng ulo ni Miguel. Ma, sabi niya, ang boses ay hindi na nagtatanong kundi nag-aakusa. Ibinaba ni Doña Elvira ang kanyang libro. Oh, Megs. May kailangan ka ba? Walang salita, inilahad ni Miguel ang cellphone. Ang video ay paulit-ulit na nagpe-play. Ang video ng isang lalaking sinasadyang sirain ang preno ng isang lumang kotse. Tiningnan ito ni Doña Elvira, ang kanyang mukha ay dahan-dahang nagbago mula sa pagka-inosente patungo sa pagkagulat. Ano to? Anong kalokohan to, Miguel? Ang totoo, mariing sabi ni Miguel. Kilala mo ang totoo na iyan. Kay Ramon yan. Ang kamay ni Doña Elvira ay napadapo sa kanyang dibdib. Si Ramon? Impossible. Bakit niya gagawin yan? Hinding-hindi niya gagawin yan maliban na lang kung may nagbayad sa kanya. Tinitigan ni Miguel ang kanyang ina. Isang napakagaling na aktres. Ngunit ngayon, ang isip niya ay bukas na sa pagdududa. Bakit niya gagawin to, ma? Bakit niya sasaktan si Ara? Diretsahang tanong ni Miguel. Biglang tumulo ang mga luha sa mata ni Doña Elvira. Biglang naging isang kaawa-awang biktima ang imahe niya. Anak, paano mo naiisip yan? Na ako ang may kagagawa nito. Ang babaeng yan, mula nang dumating siya dito, wala na siyang ginawa kundi guluhin ang isip mo, guluhin ang pamilya natin. Hindi ka ba nagtataka kung bakit bigla siyang nagpakita, dala-dala ang video na yan? Ito'y isang palabas, Migs. Para paghiwalayin tayo. Para makuha niya ang simpatsya mo at ang pera natin. Ang mga salita ng kanyang ina ay tumago sa kanya. May punto ito. Ang timing ay masyadong perpekto. Ngunit ang takot sa mga mata ni Ara iyon ay hindi maipaliwanag. Pinapaimbestigahan mo ba ako, anak? Tanong ng kanyang ina, ang boses ay basag na. Ganoon ba kababa ang tingin mo sa akin? Naiwan si Miguel na walang masabi. Ang kanyang isip ay parang isang magulong sinulid. Ang kwento ng kanyang ina laban sa kwento ng mga mata ni Ara. Bumalik siya sa kanyang opisina, ang ulo'y kumikirot. Umupo siya sa dilim, pinipilit na ayusin ang mga piraso ng palaisipan. Kanino siya maniniwala? Sa inang nagmahal sa kanya ng buong buhay, o sa babaeng minahal niya, ngunit sa tingin niya inanakit sa kanya? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, tumunog ang kanyang cellphone. Ang pangalan ni Rico, ang kanyang investigador, ang lumabas sa screen. Mabilis niya itong sinagot. Sir Miguel, sabi ni Rico sa kabilang linya. May resulta na po ang paunang investigasyon ko. Anong nalaman mo? Mabilis na tanong ni Miguel.
Una po, sir, binalikan ko ang lahat ng bank records ni Amy Ara Villanueva 8 taon na ang nakalipas. Wala pong kahit anong malaking halaga na pumasok sa account niya. Walang 300,000. Walang kahit anong kahina-hinalang transaksyon. Nanigas si Miguel sa kanyang kinaupuan. Isang malaking kasinungalingan. May isa pa po, sir, pagpapatuloy ni Rico, hindi alam ang epekto ng kanyang mga salita. Base po sa mga birth records, si Edith Villanueva po ay nanganak sa isang pampublikong ospital sa Quezon City. Isang batang babae. Naramdaman ni Miguel na nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang pangalan po ng bata ay Angela Villanueva. Nickname, Gia. At Sir D. Nag-alinlangan si Rico. Ang date of birth niya ay 8 buwan, eksaktong 8 buwan, matapos ang petsa ng huling pagkikita ninyo. Parang isang malakas na suntok sa sikmura ang balita. Napaupo siya sa gilid ng kama. Ang cellphone ay tila naging 1 toneladang bakal sa kanyang kamay. 8 buwan. Ang mga mata ni Gia. He has eyes just like me. Hindi na niya pinansin ang sinasabi ni Rico. Ibinaba niya ang tawag. Tumayo siya, ang kanyang isip ay naglalakbay sa isang bagong katotohanan, isang katotohanang mas nakakatakot pa kaysa sa inakala niyang pagtataksil. Ang galit at pait na tinipon niya sa loob ng 8 taon ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang bagay na mas malakas. Isang bagay na mas komplikado. Lumabas siya ng kanyang opisina. Ang bawat hakbang niya patungo sa silid ni Ara ay may bigat ng 8 taong kasinungalingan at isang bagong umuusbong na katotohanan. Naabutan niya si Ara na nakatayo malapit sa bintana, nakatingin sa dilim. Lumingon ito nang marinig siyang pumasok, ang mukha'y puno ng pag-aantay at kaba. Ngunit hindi na ang tungkol sa video ang nasa isip ni Miguel. May mas mahalaga siyang kailangang malaman. Lumapit siya. Huminto sa harapan nito. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng galit, kundi ng isang malalim na pagkalito at isang desperadong pangangailangan na malaman ang sagot. Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mga mata. Ang kanyang boses ay hindi na galit. Wala na ang pait. Ang natira ay isang purong, nakakatakot na tanong. Anak ko ba si Gia? Ang tanong ni Miguel ay nakabitin sa hangin, mas mabigat pa kaysa sa katahimikan ng buong mansyon. Anak ko ba si Gia? Tumingin si Ara sa mga mata nito. Ang galit na nakasanayan na niyang makita sa loob ng mga nagdaang linggo ay wala na. Ang pait ay napalitan ng isang hilaw na emosyon, isang halo ng desperasyon, pagkalito at takot. Ang isang sihi na kayang patakbuhin ang isang dambuhalang kumpanya ay mukha ngayong isang lalaking nalulunod, naghahanap ng kahit anong bagay na makakapitan. Ngunit ang kahinaan na nakita niya sa mga mata nito ay hindi nagbigay sa kanya ng lakas. Sa halip, ito ang tuluyang bumasag sa pader na matagal na niyang itinatayo sa paligid ng kanyang puso. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Ang buong mundo niya ay lumiit sa espasyong nasa pagitan nilang dalawa, puno ng 8 taon ng mga non-said words, mga luhang hindi iniyak, at isang sikretong nagiging mas mabigat sa bawat segundong lumilipas. Dahan-dahan, sa paraang halos hindi niya namalayan, naramdaman niya ang pagtango ng kanyang ulo. Isang beses lang. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing galaw. Ngunit sa maliit na galaw na iyon, gumuho ang lahat. Kasabay ng pagtango niya ang pagpatak ng unang butil ng luha. Isang mainit na patak na gumuhit sa kanyang pisngi, dala ang lahat ng sakit at pag-iisa na kinimkim niya. Sinundan ito ng isa pa, hanggang sa ang kanyang paningin ay tuluyan ng lumabo. Hindi niya napigilan ang paghikbi. Isang mahinang tunog ng pagkasira. Bulong niya, ang boses ay basag at garalgal. Anak mo siya, Migs. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Miguel. Isang pagkabigla na parabang sinampal siya ng katotohanan. Napaurong ito ng isang hakbang, ang mga mata ng lalaki, hindi makapaniwala. Ang reaksyon nitong iyon ang lalong sumugat kay Ara. Ang sakit na naramdaman niya noon ay bumalik na may kasamang panibagong lakas. Bakit hindi mo sinabi, tanong ni Miguel, ang boses ay halos hindi marinig. Bakit mo itinago sa akin? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Ara, isang tawang puno ng sakit. Itinago. Sa tingin mo ba hindi ko sinubukan? Naglakad siya palayo rito, papunta sa bintana, kailangan niya ng hangin.
Kailangan niyang makahinga. Nang malaman kong buntis ako, Migs, natakot ako. Pagsisimula niya, ang mga mata ay nakatingin sa dilim sa labas. Pero sa ilalim ng takot na iyon, may pag-asa. Dahil alam kong nandyan ka. Akala ko, nandyan ka. Pumunta ako sa kondo mo. Araw-araw, sa loob ng 1 linggo. Pero hindi ako pinapapasok ng guard. Ang sabi, utos mo daw na huwag akong papasukin. Tumawag ako sa'yo. 100 beses, Migs. Pero ang sinasabi lang ng operator, the number you have dialed is no longer in service. Pinalitan mo ang numero mo para lang hindi kita matawagan. Napatingin siya rito, ang mga luha ay patuloy pa rin sa pag-agos. Nakita niyang nakatitig lang si Miguel, ang mukha ay parang pinagsakluban ng langit at lupa. Pinuntahan kita sa opisina mo. Sa lumang opisina mo. Pero hinarang ako ng sekretary mo. Ang sabi niya, Sir Miguel is in a meeting. Palagi kang nasa meeting, Migs. Sa loob ng 2 linggo, palagi kang abala para sa akin. Bumalik ang lahat ng alaala, ang kahihiyan, ang pagod, ang unti-unting pagkamatay ng pag-asa. Kaya tinigilan ko. Dahil naintindihan ko na. Ayaw mo na akong makita. Ayaw mo nang marinig ang pangalan ko. Tinapos mo na ang lahat sa atin at wala akong nagawa kundi tanggapin yon. Humarap siya kay Miguel, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang sama ng loob na tinipon niya sa loob ng 8 taon ay lumabas sa kanyang boses. Kaya huwag mo akong tatanungin kung bakit ko itinago. Ang tanungin mo ay ang sarili mo. Bakit mo kami tinalikuran, Migs? Bakit napakadali para sa'yo na itapon na lang kami na parang basura? Walang salitang lumabas sa bibig ni Miguel. Nakatayo lang ito, tulala, parang isang estatwa na unti-unting binabasag ng bawat salita ni Ara. Ang kanyang isip ay sinusubukang pagtagpi-tagpiin ang kwento ni Ara laban sa kwento ng kanyang ina, at ang resulta ay isang nakakabaliw na kaguluhan. May ginawa siyang mali. Isang napakalaking pagkakamali. Dahan-dahan, itinaas ni Miguel ang kanyang kamay. Isang pag-abot. Isang pagsubok na mag-alok ng konsolasyon. Dahan-dahan itong lumapit, ang intensyon ay hawakan ang kanyang balikat. Ngunit sa sandaling iyon, nang malapit nang dumampi ang kanyang mga daliri, napaurong si Ara na parabang napaso. Isang mabilis at likas na reaksyon. Ang kilos na iyon ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal para kay Miguel. Tinitigan siya ni Ara, ang mga matay puno ng sakit at isang bagong tatag na desisyon. Huli na ang lahat, Migs, sabi niya, ang boses ay naging malamig na. Nasaktan mo na kami. Nakatayo lang si Miguel sa labas ng pinto ng silid ni Ara, hindi makagalaw. Ang mga huling salita nito, huli na ang lahat, Migs. Nasaktan mo na kami ay parang mga pader na biglang itinayo sa pagitan nila. Isang pader na gawa sa 8 taon ng sakit, pag-iisa, at mga kasinungalingan. Kasalanan niya. Hindi. Kasalanan ng ina niya. Hindi. Kasalanan nilang lahat. Ang kanyang isip ay isang malaking gulo. Bumalik siya sa kanyang opisina, ang bigat ng buong mundo ay tila nasa kanyang mga balikat. Umupo siya sa dilim, ang ulo'y nakasubsob sa kanyang mga kamay. May anak siya. Si Gia. Ang katotohanang iyon ay parehong nagbibigay sa kanya ng ligaya at ng isang hindi masukat na sakit. 8 taon ng buhay ng kanyang anak ang nawala sa kanya. Anak! Isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nag-angat siya ng tingin. Nakatayo sa may pinto ang kanyang ina, si Doña Elvira. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala, isang pag-aalalang ngayon ay hindi na niya alam kung totoo o isa na namang pag-arte. Are you okay? Tanong nito, dahan-dahang lumapit. Hindi sumagot si Miguel. Tinitigan niya lang ito. Umupo si Doña Elvira sa silya sa harapan ng kanyang mesa. May dala itong isang manipis na folder. Migs, alam kong naguguluhan ka, mahinahon niyang sabi. Alam kong sinisira ng babaeng iyan ang isip mo. Kaya bago ka tuluyang malunod sa mga kasinungalingan niya, may kailangan kang makita. Inilapag nito ang folder sa mesa at binuksan ito. Ginawa ko ito noon para protektahan ka, para hindi ka na mas masaktan pa. Pero ngayon, kailangan mo nang malaman ang buong katotohanan. Nagtatakang tiningnan ni Miguel ang mga dokumento. Ang una ay isang bank statement. Isang luma, medyo naninilaw na statement. Nakapangalan kay Ara Villanueva.
At sa listahan ng mga transaksyon, isang linya ang nakabilog ng pulang tinta. Isang credit. Isang deposito. Halaga, 1,000,000 piso. Ang petsa, eksaktong isang araw matapos ang huling pagkikita nila. Nanlamig ang mga kamay ni Miguel. Ano to? Iyan ang perang ibinigay ko sa kanya, sabi ni Doña Elvira, ang boses ay puno ng pait. Ang kapalit ng paglisan niya sa buhay mo. Hindi totoo yan, mabilis na sagot ni Miguel, inaalala ang sinabi ni Rico. Pinatingnan ko na. Walang ganyang pumasok sa account niya. Dahil matalino siya, Migs, sagot ng kanyang ina. Ipinasok niya sa ibang account na hindi nakapangalan sa kanya at agad ding winidraw. Iyan ang kopya bago pa man niya nagawang itago ang lahat. Nakuha ko yan mula sa isang kaibigan sa bangko. Hindi makapagsalita si Miguel. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay hindi pa dumarating. Mula sa folder, kinuha ni Doña Elvira ang isa pang papel. Isang sulat. Isang pamilyar na sulat kamay. Ang sulat kamay ni Ara. Migs. Patawad. Alam kong masasaktan ka, pero ito na ang pinakamadali para sa ating dalawa. Dumating ang isang oportunidad na hindi ko kayang palampasin. Ang mga pangarap natin hindi kayang bilhin ng pag-ibig lang. Kailangan kong piliin ang kinabukasan ko. Ang isang kinabukasan na sigurado. Huwag mo na akong hanapin. Kalimutan mo na ako. Ara. Ang bawat salita ay parang isang patalim na direktang tumusok sa puso ni Miguel. Ang sulat kamay. Ang mga salita. Ang lamig. Ang luha ni Ara kanina. Ang kwento niya tungkol sa pagtawag at paghahanap. Lahat ba yon ay isang malaking pag-arte lang? Ang 8 taon ng galit at pait na nagsimula ng humupa ay biglang bumalik na parang isang dambuhalang alon, tinatangay ang lahat ng kanyang pagdududa. Ang sakit na naramdaman niya noon sa ospital ay bumalik, mas matindi, mas totoo. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang pag-akyat ng galit mula sa kanyang sikmura, isang nag-aapoy na galit na ipinanganak mula sa pakiramdam na ginawa siyang isang malaking tanga. Tumayo siya. Kinuha niya ang folder, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Saan ka pupunta, anak? Tanong ni Doña Elvira. Hindi siya sumagot. Naglakad siya palabas ng opisina, ang bawat hakbang ay mabigat at mabilis. Isang layunin lang ang nasa isip niya, ang harapin ang babaeng muling sumira sa kanya. Itinulak niya ng malakas ang pinto ng silid ni Ara. Naabutan niya itong nakaupo sa gilid ng kama, ang mga mata ay namumugto pa rin. Nang makita siya nito, tumayo ito, ang mukha'y puno ng pag-asa at takot. Ang pag-asang iyon ang lalong nagpagalit kay Miguel. Hindi siya nagsalita. Ibinato niya ang folder sa paanan nito. Ang mga papel ay nagsabog sa sahig, ang bank statement at ang sulat. Tumingin si Ara sa mga papel, pagkatapos ay sa kanya, ang mukha'y puno ng pagkalito. Ano to? Mahina niyang tanong. Lumapit si Miguel, ang mga mata ay nag-aapoy. Itinuro niya ang mga papel sa sahig. Ito ba? Sigaw niya, ang boses ay umalinggaw sa buong silid, puno ng lahat ng sakit na naipon sa loob ng 8 taon. Ito ba ang dahilan kung bakit mo ako iniwan? Pera! Ang sigaw ni Miguel ay parang isang kidlat na gumuhit sa katahimikan, sinundan ng kulog ng kanyang mga salita. Pera! Napatitig si Ara sa mga papel na nakakalat sa sahig. Dahan-dahan siyang yumuko para damputin ang mga ito. Ang una niyang nakita ay ang bank statement. Isang peking dokumento. Ang pangalawa ay ang sulat. Binasa niya ito. Ang bawat salita ay isang sampal. Ang bawat pangungusap ay isang saksak. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang sulat kamay. Ito ang kanyang sulat kamay. O halos. Isang perpektong panggagaya. Napakagaling. Napakalinis. Napakawalang hiya. Hindi Bulong niya, umiling-iling. Hindi ako to, hindi ko to sinulat. Huwag ka nang magsinungaling, Ara, sigaw ulit ni Miguel, ang mukha ay namumula sa galit. Nandyan na ang ebidensya. 8 taon, Ara. 8 taon akong nagmukhang tanga dahil sa'yo. 8 taon kong pinaniwalaan na may mali sa akin, na hindi ako sapat para sa'yo. Pero ang totoo, simulat sa pool, pera lang pala ang habol mo. Ang bawat akusasyon ay parang mga batong ibinabato sa kanya.
Sinubukan niyang magpaliwanag. Migs, maniwala ka. Isang patibong to, gawa-gawa lang to ng tea. Nang sino, Ara? Nang ina ko, putol ni Miguel, isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanya. Siyempre, siya ang sisisihin mo. Ang dali-dali para sa'yo, di ba? Palabasin na kontrabida ang lahat at ikaw ang kaawa-awang biktima. Napakagaling mong umarte. Napakagaling. Ang sakit na nararamdaman niya ay unti-unting napalitan ng isang malamig na pamamanhid. Ang lalaking nasa harapan niya ngayon ay hindi na ang Migs na minahal niya. Hindi rin ito ang sihi na kinamuhian niya. Isa itong estranghero. Isang estrangherong bulag sa galit, bingi sa katotohanan. Isang taong pinili ng maniwala sa mga kasinungalingan. Tumayo siya ng tuwid. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Biglang nawala ang lahat ng panginginig. Ang natira ay isang nakakapagod na kalma. Alam mo kung ano ang masakit, Migs, mahinahon niyang sabi, ang boses ay walang emosyon. Hindi yung mga paratang mo. Hindi yung mga peking ebidensya na yan. Ang masakit ay yung katotohanang napakadali para sa iyo na paniwalaan ang lahat ng to. Natigilan si Miguel sa sinabi niya. Wala ka palang tiwala sa akin. Kahit noon. Isang tingin mo lang sa mga papel na yan, binaliwala mo na ang lahat ng pinagsamahan natin. Binaliwala mo ang pagmamahal na sinabi mong naramdaman mo para sa akin. Tumalikod siya at tumingin kay Gia na mahimbing na natutulog sa kama, walang kamalay-malay sa bagyong sumisira sa mundo ng kanyang ina. Tapos na tayo, Migs, sabi niya, ang boses ay pinal na. Ang mga salita ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang malalim at hindi na mababagong pagkapagod. Noon pa. Sa mga salitang iyon, may nagbago sa loob ni Ara. Ang huling hibla ng pag-asa na baka sakaling maintindihan siya ni Miguel, na baka sakaling mabuo pa sila, ay tuluyan ng naputol. Wala nang dahilan para manatili pa rito. Ang lugar na ito ay hindi isang kulungan. Isa itong libingan. Ang libingan ng kanilang nakaraan at ngayon, ang libingan na rin ng anumang pag-asa para sa hinaharap. Hindi na niya tiningnan pa si Miguel. Naglakad siya patungo sa aparador at kinuha ang kanilang nag-iisang bag dahan-dahan. Walang ingay, sinimulan niyang ilagay ang ilang damit nila ni Gia. Bawat galaw niya ay kalmado at may desisyon. Si Miguel ay nakatayo lang doon, pinapanood siya, ang galit sa mukha niya ay unti-unting napapalitan ng pagkalito. Hindi ito ang inaasahan niyang reaksyon. Inaasahan niya ang pag-iyak, pagmamakaawa, pagtanggi. Hindi itong malamig na pagtanggap. Nang matapos si Ara mag-impake, maingat niyang ginising si Gia. Anak, gising na, bulong niya. Aalis na tayo. Inaantok na bumangon si Gia. Where are we going, Mommy? Babalik na tayo kay Lola, sagot ni Ara, isang ngiti ang pilit na iginuhit sa kanyang mga labi. Dinala niya si Gia, hawak ang bag sa kabilang kamay. Naglakad siya patungo sa pinto, nilampasan si Miguel na para bang isa lang itong hangin. Nang nasa may pinto na siya, huminto siya sandali, ngunit hindi siya lumingon. Sana maging masaya ka sa pera mo, Migs. At sa mga kasinungalingan mo. At sa huling mga salitang iyon, lumabas siya ng silid, kasama ang kanyang anak, at nawala sa dilim ng pasilyo. Naiwan si Miguel sa gitna ng silid, napapaligiran ng katahimikan at ng mga papel na nakakalat sa sahig. Ang amoy ng pabango ni Ara ay nananatili pa sa hangin. Umupo siya sa gilid ng kama, gumuho ang lahat ng lakas. Ang galit ay biglang nawala. Ang natira ay isang malawak, nakakabinging kahungkagan. Tiningnan niya muli ang sulat sa sahig. At sa unang pagkakataon, nang wala na ang takip ng galit, napansin niya ito. Ang pagkakaporma ng letrang TED. Ang pagkakakurba ng letrang TED. Hindi ito ang sulat kamay ni Ara. Halos perpekto, pero hindi ito sa kanya. Isang malamig na katotohanan ang gumapang sa kanyang kaluluwa. Nagkamali siya. Nagkamali siya. Ang tatlong salitang iyon ay umalinggaw sa isip ni Miguel, mas malakas pa kaysa sa katahimikang iniwan ni Ara. Tumakbo siya palabas ng silid. Ara, sigaw niya sa pasilyo. Walang sumagot. Gia. Ang tanging bumalik sa kanya ay ang alinggaw ng sarili niyang boses. Tumakbo siya pababa ng hagdanan, nilagpasan ang mga nagtatakang katulong. Nakita niyo ba si Ara at ang anak niya? Tanong niya sa lahat. Ang boses ay puno na ng panik. Umiling ang mga ito.
Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at kumaripas palabas. Pinaandar niya ang makina at pinaharurot ito palabas ng gate, walang tiyak na destinasyon. Ang kanyang isip ay tumatakbo ng mas mabilis pa kaysa sa sasakyan. Saan siya pupunta? Saan niya hahanapin ang isang taong itinaboy niya? Tinawagan niya ang kanyang cellphone. 1 beses. 2. 3. Ang sagot ay palaging pareho, "The number you have dialed is currently unavailable." Pinatay nito ang telepono. Nagmaneho siya ng walang direksyon sa mga kalsada ng gabi, ang mga ilaw ng syudad ay lumalabo sa kanyang paningin. Pinuntahan niya ang iilang lugar na dati nilang pinupuntahan, isang maliit na parke, isang paboritong coffee shop. Ngunit wala. Walang ara. Walang giya. 1 oras. 2 oras. Ang panik ay unti-unting napalitan ng isang malamig na takot. Nawawala na sila. At kasalanan niya ang lahat. At bigla, isang lugar ang pumasok sa kanyang isipan. Ang nag-iisang lugar na siguradong pupuntahan ni Ara. Ang nag-iisang kanlungan nito sa buong mundo. Ang bahay ni Lola Corazon. Mabilis niyang iniikot ang manibela. Nang huminto siya sa tapat ng maliit, pamilyar na bahay, nakita niyang nakabukas ang ilaw sa bintana. Nandito nga sila. Huminga siya ng malalim bago lumabas ng kotse. Ang dating kumpiyansa ng isang siyi ay wala na. Ang natira ay isang lalaking puno ng pagsisisi, naghahanda para harapin ang kanyang sentensya. Kumatok siya sa pinto. Nang bumukas ito, ang mukha ni Lola Corazon ang bumungad sa kanya. Ang dating mabait na mukha nito ay ngayon ay matigas na parang bato. "Ano nang kailangan mo dito?" Malamig na tanong ng matanda. "Lola." "Si Ara po." "Si Gia," halos pabulong na tanong ni Miguel. "Kailangan ko po siyang makausap." "Wala na kayong dapat pag-usapan," matigas na sagot ni Lola Corazon. "Sobra na ang sakit na idinulot mo sa apo ko. Umalis ka na." Sinubukan nitong isara ang pinto, ngunit mabilis na iniharang ni Miguel ang kanyang kamay. "Pakiusap po," pagmamakaawa niya, ang boses ay basag. Ang lahat ng pride ay nawala na. "Nagkamali po ako. Isang malaking pagkakamali. Pakiusap, kailangan kong itama to." Tinitigan siya ni Lola Corazon, sinusuri ang bawat emosyon sa kanyang mukha. Nakita nito ang desperasyon. Nakita nito ang tunay na pagsisisi. Huminga ito ng malalim at dahan-dahang binuksan ang pinto. "Wala sila rito," sabi nito. "Pagkaalis sa inyo, dumiretso sila sa terminal ng bus." Ayaw na niyang manatili sa syudad na to. Gumuho ang mundo ni Miguel. Umalis na sila. Pero pagpapatuloy ng matanda, may iniwan siya. "Para daw sa'yo. Para daw malaman mo ang buong katotohanan." Pumasok si Lola Corazon sa loob at bumalik na may dalang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, ang kahon ng mga alaala ni Ara. Ibinigay niya ito kay Miguel. "Bago mo husgahan ulit ang apo ko, tingnan mo muna yan," sabi nito. Nanginginig ang mga kamay ni Miguel habang binubuksan ang kahon. Sa loob, nakita niya ang mga sulat. Maraming sulat. Mga sulat na hindi na ipadala. Dinampot niya ang isa. "Migs, bakit hindi ka sumasagot?" "Nag-aalala na ako." Kumuha siya ng isa pa. "Migs, buntis ako. Magkakaanak tayo. Masaya ka ba? Pakiusap, magparamdam ka." At isa pa. "Panginoon, tulungan niyo po ako. Mag-isa na lang yata ako." Bawat salita ay isang hiwa sa kanyang puso. Ito ang katotohanan. Ang katotohanang binaliwala niya. Ngunit sa ilalim ng mga sulat, may isa pang bagay. Isang luma, nakatuping piraso ng dyaryo. Binuksan niya ito. Isa itong balita. Tungkol sa isang malubhang aksidente sa kalsada na nangyari 8 taon na ang nakalipas. Ang larawan ng wasak na sasakyan ay pamilyar. Ito ang kanyang sasakyan. Binasa niya ang artikulo. Ang kanyang pangalan ay nandoon. At sa huling talata, isang parirala ang tumalon mula sa pahina at sinampal siya ng malakas. Ang biktima, si Miguel de la Cruz, ay nagtamo ng mga pinsala sa katawan at ulo na nagdulot ng temporary amnesia, partikular sa mga pangyayaring naganap ilang oras bago ang aksidente. Temporary amnesia. Nanigas siya. Ang paghinga niya ay huminto.
Ang araw na iyon. Ang araw na dapat ay magpo-propose siya. Ang mga tawag na hindi niya naaalala. Ang mga pagbisita sa kondo na hindi niya alam. Ang pagbabago ng cellphone number na ginawa ng ina niya for security reasons. Lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit, bumubuo ng isang nakakapangilabot na larawan. Isang larawan ng isang perpektong, malupit na manipulasyon. Hindi siya tinalikuran ni Ara. Hindi niya sinagot ang mga tawag nito dahil hindi niya ito naaalala. At sinamantala ng kanyang ina ang pagkakataong iyon. Ginamit nito ang kanyang amnesia para sirain sila. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa dyaryo. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng pagsisisi. Ang natira ay isang malamig, nag-aapoy na galit. Tumayo siya. Salamat po, Lola, sabi niya, ang boses ay kalmado sa isang nakakatakot na paraan. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa kanyang kotse. Isang bagong apoy ang nagliliyab sa kanyang mga mata. Hindi na paghahanap kay Ara ang misyon niya. Umuwi siya. Para harapin ang taong sumira sa kanilang tatlo. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay isang malabong ulap ng galit at kaliwanagan. Hindi na pinapansin ni Miguel ang mga ilaw trapiko o ang mga businang naririnig. Ang kanyang isip ay nakatuon sa iisang bagay, ang katotohanan. Isang katotohanang ipinagkait sa kanya sa loob ng 8 taon. Nang iparada niya ang kotse sa driveway, hindi na niya ito ipinasok sa garahe. Ang bawat hakbang niya papasok sa dambuhalang pinto ay may bigat. Ang mga katulong na nakasalubong niya ay yumuko, ngunit hindi niya sila pinansin. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng iisang tao. Naabutan niya ito sa Grand Sala, nakaupo sa paborito nitong silya, kalmadong umiinom ng tsaa na parabang isa lang itong ordinaryong gabi. Ang payapang imaheng iyon ang nagsilbing gasolina sa nag-aalab na apoy sa kanyang dibdib. Miguel, anak. Nag-aalala ako sa'yo. Saan ka galing? Tanong ni Doña Elvira, ang boses ay puno ng peking pag-aalala. Hindi sumagot si Miguel. Naglakad siya patungo sa coffee table sa harapan nito. Walang salita, ibinagsak niya sa ibabaw ng makintab na kahoy ang lumang dyaryo. Nangunot ang noo ng kanyang ina. Ano to? Basahin mo, utos ni Miguel, ang boses ay kalmado sa isang paraang nakakakilabot. Kinuha ni Doña Elvira ang dyaryo. Nakita ni Miguel ang bahagyang panginginig ng kamay nito habang binabasa ang balita. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito nang mabasa nito ang huling parirala. Temporary amnesia, sabi ni Miguel, binibigkas ang mga salita na parang isang sumpa. Ang galing ng pagkakataon, hindi ba, ma? Nagka-amnesia ako, kaya hindi ko naaalala ang mga tawag niya, ang pagpunta niya sa kondo. At sinamantala mo iyon. Hindi ko alam ang sinasabi mo, mabilis na sagot ni Doña Elvira, ibinababa ang dyaryo. Isa lang iyang lumang balita. Talaga, tanong ni Miguel. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang mga sulat ni Ara. Ang mga sulat na puno ng pag-asa, pag-aalala at sa huli ng pagkasira. Ibinagsak niya rin ang mga ito sa mesa. Ito ba, lumang balita rin? Ito ang mga sulat na hindi ko natanggap. Ito ang boses na pinatahimik mo. Dinampot ni Doña Elvira ang isang sulat. Ang kanyang mukha ay namutla. Miguel, huwag kang maniwala sa kanya. Niloloko ka lang niya. Hindi, sigaw ni Miguel, ang kalmadong anyo ay tuluyan ng gumuho. Ang sigaw niya ay umalinggaw sa buong mansyon, puno ng 8 taon ng naipong sakit at galit. Huwag na huwag mo nang babanggitin ang salitang panloloko sa akin. Dahil ikaw ang pinakamagaling na manloloko na nakilala ko sa buong buhay ko. Ang sabi mo, pumunta siya sa ibang bansa. Ang sabi mo, kumuha siya ng pera. Ang sabi mo, iniwan niya ako. Lahat kasinungalingan. Tumayo si Doña Elvira, ang takot ay napalitan na rin ng galit. Ginawa ko iyon para sa'yo. Para protektahan ka. Ang babaeng yan, isa lang siyang hamak na nurse. Walang pangalan. Walang yaman. Sisirain niya ang buhay mo. Ang kinabukasan mo. Ang pangalan ng pamilya de la Cruz. Ang pamilya, tawa ni Miguel, isang tawang walang kagalakan. Anong pamilya ang pinagsasabi mo? Ipinagkait mo sa akin ang sarili kong pamilya. Ipinagkait mo sa akin ang anak ko, ma. Sa pagbanggit niya sa salitang ianak, natigilan si Doña Elvira. Ang kanyang galit ay napalitan ng isang malamig na realisasyon.
Alam na niya. 8 taon, sabi ni Miguel, ang boses ay basag na ngayon, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. 8 taon akong namuhay sa galit. 8 taon kong kinamuhian ang ina ng anak ko. 8 taon akong naging isang duwag na nagtatago sa likod ng pera at kapangyarihan dahil sa mga kasinungalingan mo. Tiningnan niya ang kanyang ina, hindi na bilang isang anak, kundi bilang isang taong nasira. Hindi mo ako prinotektahan. Sinira mo ako. Katahimikan. Ang bigat ng katotohanan ay bumalot sa buong silid. Sa wakas, nagsalita si Doña Elvira. Ang kanyang boses ay hindi na nagtatago. Ito'y malamig, matigas at walang bahid ng pagsisisi. Ginawa ko nga ang lahat ng iyon pag-amin niya. At kung bibigyan ako ng pagkakataon, gagawin ko ulit. Dahil hindi siya karapat-dapat para sa'yo. Hindi siya karapat-dapat sa pangalan natin. Ang huling mga salitang iyon ang tuluyang pumutol sa huling hibla ng koneksyon sa pagitan nilang mag-ina. Tumingin si Miguel sa babaeng nagluwal sa kanya. Ngunit ang nakikita niya ay isang estranghero. Dahan-dahan siyang tumango. Naiintindihan ko na. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Saan ka pupunta? Sigaw ni Doña Elvira. Miguel, bumalik ka dito. Ako ang ina mo. Huminto si Miguel sa may pintuan, ngunit hindi siya lumingon. Hahanapin ko sila, sabi niya, ang boses ay pinal na. Hahanapin ko ang pamilya ko. Kung lalabas ka sa pintong yan, kalimutan mo nang may pamilya kang babalikan dito. Kalimutan mo na ang De La Cruz Holdings. Wala kang mamanahin pagbabanta ng kanyang ina. Sa wakas, lumingon si Miguel. Ngunit ang mga mata niya ay wala ng galit. Ang natira ay awa. Hindi ko na kailangan yan. Itinaas niya ang kanyang tingin at tinitigan ang ina sa huling pagkakataon. Pinipili ko sila, mapinipili ko ang mag-ina ko. At sa mga salitang iyon, tuluyan na siyang lumabas ng pinto, iniwan ang isang bagsak na reyna sa kanyang gumuhong palasyo. Iniwan niya ang kanyang nakaraan. Naglakad siya patungo sa dilim, may iisang layunin, hanapin ang kanyang nawawalang bukas. Ang amoy ng maalat na hangin. Ang tunog ng mga along humahalik sa dalampasigan. Ang halakhak ni Gia habang hinahabol ang mga maliliit na alon. Ito ang mga bagay na pilit na ipinapasok ni Ara sa kanyang sistema. Isang linggo na silang nasa isang maliit na bayan sa tabing dagat. Isang lugar na walang matataas na gusali, walang mga mamahaling kotse, walang mga anino ng nakaraan. Dito, sinusubukan niyang buuin muli ang kanilang pira-pirasong buhay. Mommy, look! I found Pretty Shell, sigaw ni Gia, tumatakbo palapit sa kanya, hawak ang isang maliit na kabibe. Ngumiti si Ara, isang totoong ngiti na umabot sa kanyang mga mata sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Ang ganda naman yan, anak. Itago natin, ha? Sa ilalim ng init ng araw, sa harap ng walang katapusang aso ng dagat, may isang bahagi sa kanyang puso na nagsisimulang humilom. Ngunit sa gabi, kapag ang tanging maririnig na lang ay ang ugong ng mga alon, bumabalik ang mga tanong. Bumabalik ang mga alaala. Bumabalik ang mukha ni Miguel, ang galit, ang sakit, at ang huling imahe ng pagkalito sa mga mata nito bago niya ito talikuran. Mommy, can we buy ice cream later? Lola said there's a good ice cream shop in the town, sabi ni Gia. Naman, anak, sagot ni Ara, ginugulo ang buhok nito. Nasa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno ng niyog, nakaupo si Lola Corazon, masayang pinapanood ang kanyang apo sa tuhod. Ang presensya ng kanyang lola ang nag-iisang matibay na bato na kanyang kinakapitan. Ngunit may isang anino sa gilid ng kanyang paningin na hindi pamilyar. Isang taong nakatayo sa may dulo ng dalampasigan, malapit sa mga bato. Nakatayo lang ito roon, nakatingin sa kanilang direksyon. Biglang bumalik ang kaba sa dibdib ni Ara. Hinawakan niya ang kamay ni Gia. Anak, punta ka muna kay Lola, ha? May titingnan lang si Mommy. Tumakbo si Gia patungo kay Lola Corazon. Si Ara naman ay dahan-dahang tumayo, ang mga mata ay nakapako sa estranghero. Habang lumalapit ito, unti-unting lumilinaw ang anyo nito. Ang tindig. Ang pamilyar na damit na hindi bagay sa simpleng lugar na iyon. Hindi. Hindi maaari. Ngunit totoo. Si Miguel. Nakatayo siya roon, ang buhok ay ginugulo ng hangin. Mukha siyang pagod. Mukha siyang nawawala.
Ang dating sihi na nag-uutos sa lahat ay wala na. Ang natira ay isang lalaking mukhang hindi natulog sa loob ng isang linggo. Huminto si Ara, ang puso niya ay kumakabog. Ano nang ginagawa niya rito? Paano niya sila nahanap? Magagalit na naman ba siya? Maninigaw. Naglakad si Miguel palapit. Bawat hakbang nito ay tila mabigat. Walang galit sa mga mata nito. Walang pait. Ang nakikita lang ni Ara ay isang malalim, nakakaawang pagod. Huminto ito ilang talampakan ang layo sa kanya. Nagkatinginan sila, ang tanging maririnig ay ang tunog ng mga alon. Ara, sabi nito, ang boses ay paos. Hindi sumagot si Ara. Hinintay niya ang mga akusasyon, ang mga masasakit na salita. Ngunit ang sumunod na ginawa ni Miguel ay isang bagay na hinding-hindi niya inaasahan. Isang bagay na gumimbal sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahan, lumuhod si Miguel sa buhanginan. Ang makapangyarihang si Miguel de la Cruz. Nakaluhod sa kanyang harapan. Napaatras si Ara sa gulat. Migs, anong ti? Pakinggan mo ako, putol nito, ang mga mata ay hindi inaalis sa kanya. Pakiusap. Kahit ito na lang ang huli. Nakatitig lang si Ara, hindi makapagsalita. May amnesia ako, Ara, sabi nito, ang bawat salita ay puno ng sakit. Pagkatapos ng aksidente 8 taon na ang nakalipas. Nagising ako sa ospital, hindi ko naaalala ang mga nangyari sa mga araw bago yon. Hindi ko naaalala na dapat tayong magkikita. Hindi ko naaalala na magpo-propose ako sa'yo. Parang huminto ang paghinga ni Ara. Ginamit yon ng ina ko, pagpapatuloy ni Miguel, isang butil ng luha ang nagsimulang gumuhit sa kanyang pisngi. Pinalitan niya ang numero ko. Hinarang niya ang mga sulat mo. Gumawa siya ng mga kwento. At ako naniwala ako. Isang tanga na naniwala sa lahat. Hindi ko naaalala ang mga tawag mo, Ara. Kung alam ko lang kung naaalala ko lang hinding-hindi kita bibitawan. Yumuko ito, ang mga balikat ay nanginginig. Ang isang lalaking hindi niya kailanman nakitang nagpakita ng kahinaan ay umiiyak ngayon sa kanyang harapan. Hindi ako humihingi ng tawad sa mga masasakit na salitang sinabi ko sa'yo, dahil walang kapatawaran yon, sabi niya, ang boses ay basag. Humihingi ako ng tawad sa mga hindi ko nagawa. Humihingi ako ng tawad dahil hindi kita hinanap. Dahil hindi kita prinotektahan. Dahil hinayaan kong sirain tayo ng mga kasinungalingan. Ang mga pader na itinayo ni Ara sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho, natutunaw sa ilalim ng init ng katotohanan. Ang galit ay nawala. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit iba na ang kulay nito. Ito na ang sakit ng panghihinayang, hindi na ng pagkamuhi. Tumulo na rin ang kanyang mga luha. Ngunit hindi ito ang luha ng galit o pait. Ito ay luha ng paglaya. Isang paglaya mula sa 8 taon ng mga tanong na sa wakas ay nasagot na. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay. Hindi para itayo si Miguel. Dahan-dahan, inilapit niya ito sa mukha nito. At sa isang napakabagal at napakalambot na galaw, pinunasan niya ang luhang dumadaloy sa pisngi ni Miguel. Lumipas ang mga araw na parang mga alon, may mga pagkakataong marahas at magulo, may mga pagkakataong kalmado at payapa. Nanatili si Miguel sa maliit na bayan. Hindi sa isang mamahaling hotel, kundi sa isang simpleng paupahang bahay na ilang kanto lang ang layo sa tinutuluyan ni Ara. Hindi niya ipinilit ang sarili. Nagbigay siya ng espasyo. Ngunit araw-araw, nandoon siya. Sa umaga, nakikita siya ni Ara mula sa bintana, tahimik na nakaupo sa isang bangko sa tapat ng dagat, pinapanood si Gia na maglaro mula sa malayo. Sa hapon, nag-iwan siya ng isang basket ng prutas o isang bag ng groceries sa labas ng kanilang pinto, at pagkatapos ay aalis na. Wala nang sihi. Ang naroon ay isang lalaking sinusubukang manligaw muli, hindi sa pamamagitan ng mga regalo, kundi sa pamamagitan ng pasensya at presensya. Isang hapon, nakita ni Miguel si Lola Corazon na nagdidilig ng mga halaman sa labas. Dahan-dahan siyang lumapit. Lola, mahina niyang sabi. Tumingin ito sa kanya. Ang dating tigas sa mukha nito ay napalitan ng isang mahinahong pag-unawa. Miguel. Salamat po, sabi ni Miguel. Salamat po sa pag-aalaga sa kanila. Sa inyong dalawa. Tungkulin ko iyon, sagot ng matanda. Pero ang tungkulin mo, ngayon palang magsisimula.
Tumingin si Miguel sa dagat, kung saan masayang nagtatampisa o sina Ara at Gia. Alam ko po. At handa na po ako. Kinagabihan, habang papalubog ang araw at kulay kahel na ang buong kalangitan, magkakasama silang tatlo sa dalampasigan. Si Gia ay abala sa paggawa ng isang kastilyong buhangin, habang sina Ara at Miguel ay nakaupo sa isang banig, may ilang talampakang pagitan sa kanila. Bumalik na sa akin ang mga alaala, biglang sabi ni Miguel, binabasag ang katahimikan. Unti-unti. Mga piraso. Naalala ko na ang singsing na binili ko. Naalala ko na kung saan kita dapat dadalhin nung gabing yon. Napatingin sa kanya si Ara. Hindi ko na maibabalik ang mga nawalang taon, Ara, sabi ni Miguel, ang boses ay puno ng sinseridad. Hindi ko na mabubura ang sakit. Pero hayaan mo sanang ipakita ko sa'yo, sa inyo ni Gia, na kaya kong bumawi. Sa mga sandaling iyon, tumakbo palapit si Gia, ang mukha ay puno ng ngiti. Mommy! Tito Miguel! Look! Our castle is finished. Napangiti ang dalawa. Tito Miguel na ang tawag sa kanya ng bata. Isang maliit na hakbang. Isang malaking pag-asa. Ang ganda naman yan, princess, sabi ni Miguel. Tumayo si Ara. Oras na para umuwi, anak. Magdidilim na. Ngunit bago pa man sila makaalis, tumayo rin si Miguel. May kinuha siya sa kanyang bulsa. At sa pangalawang pagkakataon, sa parehong dalampasigang iyon, lumuhod siya sa harapan ni Ara. Ngunit iba na ngayon. Wala nang bigat ng kasalanan. Ang naroon na lang ay ang liwanag ng pag-asa. Binuksan niya ang isang maliit na kahon. Sa loob, isang simpleng singsing na may maliit na bato ang kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Ito ang singsing na nakita ni Ara sa mga lumang larawan, ang singsing na dapat ay para sa kanya 8 taon na ang nakalipas. Ara Villanueva, sabi ni Miguel, ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha ng saya. Hindi ako mangangako ng isang mansyon o ng mga mamahaling kotse. Hindi ko ipapangako ang isang perpektong buhay. Ang tanging maipapangako ko ay ang sarili ko. Ang puso ko. At ang lahat ng natitira kong mga bukas. Napatingin siya kay Gia na nanlalaki ang mga mata sa panonood sa kanila. Ang ipinapangako ko ay isang pamilya. Isang totoong pamilya na sama-samang haharapin ang bawat alon. Tumingin siyang muli kay Ara. Hindi ko maibabalik ang kahapon, Ara. Pero hayaan mong ibigay ko sa iyo ang lahat ng bukas ko. Ang mga luha ni Ara ay tuluyan ng bumagsak, ngunit ang mga ito ay luha ng kaligayahan. Isang kaligayahang akala niya ay hinding-hindi na niya muling mararamdaman. Tumingin siya kay Gia, na ngayon ay nakangiti na ng malapad, tila naiintindihan ang kasagraduhan ng sandali. Pagkatapos ay tumingin siya kay Miguel, ang lalaking minahal niya, kinamuhian at ngayon ay natutunan niyang patawarin at mahalin muli. Dahan-dahan tumango siya. Migs! Isinuot ni Miguel ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto. Tumayo ito at sa unang pagkakataon sa loob ng 8 mahahabang taon, niyakap niya si Ara. Isang yakap na puno ng pangulila, pagpapatawad at pangako ng isang bagong simula. Tumakbo si Gia at niyakap silang dalawa, ang maliit nitong tawa ay humalo sa tunog ng mga alon. Magkayakap silang tatlo habang ang araw ay tuluyang lumubog sa karagatan. Wala nang salitang kailangan. Sa pagitan ng puot at pagpapatawad, sa mga guho ng nakaraan, itinayo nila ang isang bagong umaga, isang tahanang binuo, hindi ng kayamanan, kundi ng pag-ibig na sinubok ng panahon. Isang pag-ibig na sa wakas ay nakahanap na ng daan pa uwi. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Miguel. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang pagtatagpo na puno ng galit, hanggang sa mga luhang pumatak dahil sa sakit at pag-asa, naramdaman ko ang bawat tibok ng puso kasama ninyo. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naging paalala sa akin na ang pag-ibig ay hindi palaging isang payapang dagat. Minsan, ito ay isang malakas na bagyo, sinusubok ang tatag ng bawat isa sa atin. Ngunit sa huli, ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung paano natin iniiwasan ang mga alon, kundi sa kung paano tayo natututong maglayag na magkasama sa gitna ng unos. Ang kwento ni Ara at Miguel ay isang kwento ng pagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, pagpapatawad sa ating mga sarili.
Ito ay isang paalala na ang bawat isa sa atin ay may karapatan sa pangalawang pagkakataon, at na ang pag-asa ay isang ilaw na hindi kailanman namamatay, gaano man kadilim ang gabi. Sana'y may isang piraso ng kanilang kwento na nanatili sa inyong mga puso. Kung may aral man kayong napulot o emosyong nais ibahagi, huwag po kayong mag-atubiling iwanan ito sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga salita ay ang siyang nagbibigay inspirasyon sa akin na magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tulad nito. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan.